Hallelujah. God is good. Ay good kay Ginoo sa tanang panahon. So let's open our Bibles to Matthew chapter 6. So, ato ning basahon responsibly sumala sa naandan ang tuod human ng verse 15. Ako mang dalhon sa mensahe igsuon, iluhan akong the essence of prayer. Nahindom ko sa usa sa question sa Miss Universe atong mga panahon na halimot ko na atong tuiga. The question ana niya is, what is the essence of a woman? So, tingali sa atong pagsabot, no sa man ang word nga essence? Ini saya. Panimutan-aw na sa ko ani ay maigsuon. Usa sa kinaiyang importante kayo, indispensable mo pa sa word ya. So mo lang yapon og characteristic no. So diha sa pag-ampo maigsuon na ay mga unod characteristic content diha sa mga pag-ampo maigsuon. Mo nito hisgutan karon. Ay kini mo gud mga igsuon nga gisulti ni Ginoong Hesus niini sa mga bersikulo dili ni angay memorization sa ama sa gihimos uban. Dili mo ni siya ang pattern. Mo ni siya ang sumbanan. Kuno saon nato pag-ampo mga igsuon. Nahinumdum ko sa illustration itong usa ka pastor na mo sa kuan anang nagtudlo sa NFS nga usa kuno to kabata kuno nga nang dili siya kalitok sa iyang giampo kay bata man siya. So ang iyang giampo tayo Lord hatagi ko pagkaon. Pero tungod kay bata siya dili siya kalitok sa word nga pagkaon o tarong. Pero tungod kay ang Ginoo nahibalo man kun unsay gusto ng pangayoon ihatag sa Ginoo ang iyang kinahanglan dili pinasikad sa iyang gisulti kuno pinasikad sa iyang gibati. So diha sa pag-ampo migson, it is not important ang wordings kundi ang imong kasing-kasing. Kay bisan pa og taas kaayo ang imong wording moabot pa sa langit ang gipas-on pero ay imong kasing-kasing layo sa Ginoo ay imong pagtubag dili gihapon tubagon sa Ginoo migson. Diba? Ingon ang Ginoo sa wala pa ganing umangayo nahibalo na Ginoo kung unsa inyong kinahanglan. So, asa may logic ana migson nganong mangayo pa man nahibalo naman ang Ginoo sa atong pagkinahanglan. Ano man, tuod kay gusto ang Ginoo sa atong kasing-kasing, dili gusto sa Ginoo sa atong wording. Kung unsa ang atong kasing-kasing. Sanhil nangayo ta migson gidiman sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga sincere ba nga nangayo sa Ginoo sa atong gikinahanglan migson. Amen. Muna ang ingon. Ask. Kasi nahibalo na siya sa atong gikinahanglan ang Ginoo nagayon pangayo pero kay gusto sa Ginoo sutaon kung unsa ang naas atong kasing-kasing kung unsa po'y naas atong baba. Kaya muna maigsuon nga sa anong wa man tubaga sa ko ang sa Ginoo atong ako pag-ampo. Tan-awa din ha maigsuon. If you not forgive the trespass of other people, you will not be forgiven also sa Ginoo. That is one of the reason nga dili matubag sa Ginoo atong pag-ampo tungod kay naay babag. Sa Ginoo sa Bible, if I regard iniquities in my heart, the Lord will never harm me. Kung nakatagitipigan na dili maayo sa atong kasing-kasing, dili katubagon sa Ginoo. Pero salamat kaayo sa Ginoo may iso. Ang dili mahimos tao, mahimos Ginoo. Kung atong kasing-kasing, mayroon dahil pas bato, mayroon pahumoko na sa Espiritu sa Ginoo na mga butaha din na itong mahimo-mahimo na natin ang Ginoo nagtubag sa atong mapagampo. Kung ang pasensya sa Ginoo, mayroon, wala na kahit kinahanglan pang lain ba? Kapitan na pastora na yun siya, pastor pa lang,
Isan ba di ay nga dili kita makasala, kita ba di mga mga hapon na tayo pasaylo. Niingon man ang tubag. Yes, mga kagi ka pasaylo. Pasamtanan na ni mong ano. Igsoon, kung dili na to na mahimo man si Ginoo. Dili mo mahimo si Ginoo. Kung sa tanan mga pasaylo si Ginoo. Kung makapasaylon po ka sa tao, bisag wa ka nakasala. Lisod ba po? Pero na igsoon, importante ang relasyon. Kaya ang relasyon na igsoon, once it is smooth, kung smooth gani ang relasyon, bisan pa sa imong mga kapikas, bisan pa sa imong uyab, o sa bana imong isikataw, labaw na sa Ginoo, maigsoon, dali ra kaayo, pasabton ang tao. Wala man nga ang managtiayon, dali sila magka-reconcile, kung mag-away. Tungod ka nagkahinigugmaay sila. Amin ba? Kung kita tanan nagkahinigugmaay ngon nga mga anak sa Dios, dali ra kayo reconcile migsoon. Tungod kay ang gugma sa Ginoo naa sa atong kasing-kasing. Kung spirit out ngadto sa matag usa, isang dili na to tuyoon, mahitabo gayon migsoon, because that's the nature of God. No na, nasadahang magdahig ta sa Ginoo, ang di na to mahimo sa una, di ta kasinggit sa una, kay mulag na imuhunga, ay nagsinggit, kapoy kay mo singgit. Magpula ka na lang at nagluan ka sa Espiritu sa Ginoo sa pagtiyabaw, sa pagsinggit. Hallelujah. Ngayon man, gusto sa Ginoo, may maya siya sa imong baba, sa imong kasing-kasing. Gusto sa Ginoo, mohila ka sa paghilungson. Padinhilin. Mana migsoon. Mana nga nangingon si Ginoo Jesus din ha. Ingon pa siya din ha. Kung makampo mo, manangingon si Ginoo migsoon. Kung makampo ka, dili itong pagkampo nga daghan o istorya, balik-balik. Ay naghuna-huna ang tao nga kung daghan iyang nasultid as Ginoo, nabagon gid siya sa Ginoo. Dili na maumig suod. Kay dili tan-awon sa Ginoo ang imong wording, maayo bang pagkabala ka imong pag-ampo, maayo bang pagkahanay ang imong mga pulo nga gisulti sa Ginoo migsuon. Malakan ba kanimong Ginoo? Dili. Kaya ang tan-awon sa Ginoo nga ato makasing-kasing. Amen ba? Wala ang repetitious prayer. Pero, ang prayer maigsoon, it's not only a one-sided prayer. Natay ginatawag og personal prayer, natay ginatawag og public prayer. Matod pa sa usa ka evangelist, matod pa sa iyang statement, ang Kristohanon kuno, dugay mahumag pag-ampo diya sa public prayer, mubo lang inampuan sa iyang personal prayer. Rambot na gaha. Tingali. Kaya nakita na ko itong ubang mga pastor, nanilipit kayo migsoon. Atong mga pastor, nga mangayog mga masakitot, nagputo nilang mga sakit. Isara kasimpion sa ilang pag-ampo. Pero grabe kayo ang namintig sa ilang mga wali. Why? They spend much time in prayer sa ilang private life. Dili lang sa minuto, 30 minutos, kundi almost sa tanang panahon sa ilang kinabuhi, ilang i-google sa mga pag-ampo. That's why, nga Ginoo nagtanaw sa atong kasing-kasing. Ang tanan natong ibuhat, may igsoon. Ang tanan nga pagtanaw sa Ginoo sa ato, bisan sa na magdahig, tas Ginoo may igsoon. Ang gitanaw sa Ginoo ato gihapon kasing-kasing. Kung unsa natang gibuhat dinhi, nagdahig ta sa Ginoo, naghalad bat ang mga offering dinha. Ano muna ba tas pulong sa Ginoo? Still, ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing.
Pag kita sa Ginoo nga naghalag ka sa 5 pesos, pero grabe gud nimo pag-anto sa mong paghalag na igsoon, nakita na sa Ginoo. That is sacrificial giving. Kung nakikita na sa Ginoo may igsoon, dili man ang atong wakiran, si man ang mismo ang kantidad sa kwarta o na dili man na importante may igsoon. Importante ang atong kasing-kasing, atong pagtuo. Nga ang Ginoo nga atong gilagaran is deserved. Angayan kung ano siya atong gibuhat. Mahimo siyang angayan sa atong gibuhat kung angayan punta kung ano siya atong gibuhat. Ano bot pasabot anak? Angayan siya sa pagdait. Nga depende sa atong pagdait kung angayan kapod sa iya ang atong pagdait. Inoon man ang angayan gid ang Ginoo sa mga pagdaig migsoon pero kanang kasiha sa pagdaig mahimo dili angayan diha sa Ginoo. Kung ikaw mismo nga nagadag dili ka angayan at tubangan sa Ginoo. Kung ang pagdaig ang tinuod dili diha sa pagkaginoo sa Ginoo kundi sa atong pagkakita. Lalo nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga nagpaubos sa atong kagalingon at tubangan sa Ginoo. At kung makadungog tag istorya nga dili maayo, muhilak na lang ta. Ako maigsoon, sa nila nakakita ko, no? Doon ay pipila ka mga pastor nga naamigo na ko, nga pag isa ka pastor nga naamigo po na ko dito sa puntod, dyan yung nag-repair ko sa Longlan, naghimo kong bintana, naghimo kong sira, kasabaan niya ang iyang asawa. Ito nga, kasabaan man ni pastor yung asawa, para sa ako lang, no? Kaya dahil mong ganda o attitude. Ako, di man ko pareha sa iya. Sa ako lang nga level, sa ako lang nga standard, dili maayo ang iyang gisulti sa iyang asawa. Kaya dapat ko nalagat nga Ginoo, you have to be soft. Ang istorya, dili harsh. Pero, personality na niya, dili man nato na ma-one. Pero ang sa response ng asawa may igsoon, wala'y reklamo. Tuman lang siya nga wala pagreklamo. Ano kayo, kung mo nag-iingon sa Biblia may igsoon nga, you have to respect, to honor your partner. Si Sarah nag-ingon ni Abraham, Ginoo, Lord. That is a word of respect. May igsoon nga girespetaan ganyan maayo ang iyang bana. Dili lang siya tao sa pagtanaw niya kung dili Ginoo ang iyang bana. Agalon ay dili Ginoo, agalon, Lord. Pero kumusta man ang pagtanaw nato sa bana may igsoon? Ato bang Lord o ato bang sulugon? Ano pang laban nito? May trabaho. Wala lagi mo na itong sulugon ba? Ang atong partner. Ang lahat ng respect na igsoon, kung imo nang istabihan, ang duha ka mga term, dili gina pwede masiparar. Dili ka pwede maingon na higugma sa tao na di ka mo hospital sa iyo. Ano dito na tayo mga bisita na igsoon, nagdagdag kong tao imong bisita? Kung saan man nimo pagtagad? Imo ba nang insultuhon? Tingali ko, musunod siya sa balay niya, medyo lapok ang iyang tiil. Ang iyong ka nga, lapok niya. Di nyo ka makain na, lapok man yung tiil. Ang sunod-sunod makadali. Di nyo ka makain. Kaya nag sa hospital kasi, hinuon na mo, maghinom lang ka niya. Medyo may reklamo pa sa imo kita sunod. Sana na siya lapok man yung tiil, pasunod man na yung sapatos. Tuwag ka nag-hospital ka sa mga tao. Inana atong naigsoon, dapat ang atong pag-hospital sa atong partner, atong unsang ganin na ganin sa isayo, dili na to sa insultuhon. Kung dili, tudluan, uban ang ugma. Dahil sa pagkasukol na to na nga ako mata-insultuhan, pero singka-singkahan nili ka, agoy. Musilaob yun ang gira maigsoon kung mawala ang pag-hospital sa usag-usa. Amin ba? Kung ang ni Sarah Nixon, itawag niya si Abraham na Lord because of the word
respect. Kaya dili maayo ni nga nahigugma ko sa akong kapikas, pero hindi kang karespetan. Nakasala siya sa publiko, mo din siyang insultuhon nga. Pakaawawan mo siya, tibok sa daghang mga tao. That is not love. Kung nahigugma ka sa iya, tala siya. Dito na sa balay ka sa PL, just publiko, so kay wala ka nagrespetan kung sapa ka sa publiko. Amen. Munang maigsuon ang essence no, sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kanang ingon bitang puno sa Ginoo kung mag-ampo ka sulod diha sa imong kwarto. Kung sa may message ana migson is privacy, secrecy. Ang pag-ampo migson dapat wala mahibalo. Ginoo ra. Nag-ampo ka. Pero kung dito lang yun, yung mahibalo ang tao, anak din mag-ampo sa public. Kailangan lang na mahibalo, maging tao na. Kung saan yung pag-ampo niya, kung dili mo mahibalo, public prayer mo na siya. Diba? Depende sa sitwasyon. So, pero ang idea ni Jesus Christ, na nangyayong siya na tago ka mag-ampo, tungod ng garbo. Dapat, dili ka magpasigarbo na ikaw, mga lampuon, di ka magpasigarbo nga ikaw, balaan nga tao, di ka magpasigarbo nga ikaw, hanas ka ayaw mo ampo, taas kay kang inampuan. Inama ang idea ng igsoon. Musulod ka sa kwarto, aron dili ka mahibalaan, kung pila ka, taas ang imong pag-ampo, o taas ba o dili. E basin o magpasigarbo ka, taas kang inampuan. Taas gina siya ginampuan, no? Halos gina ibok adlaw magampo na siya, believe ko niya. That is not the idea. Diba? Nga ato pag-ampo migsuon, inahanglan nga kung sa mag-prohibit ana migsuon kani kung sa mag-promote ana is humility. Secrecy promotes humility. Kadi sa mag-ampo ka, nagpaubos ka sa imong kaugalingon, wala ka magpasigarbo sa tao. Kaya kung magpasigarbo ka sa tao, sama ra pod nga nagpasigarbo ka sa Ginoo. Oo. Hallelujah. Verse 7. Ang verse 7 igsoon, mabasahon. Sa inyong pagkampo ay paggamit og daghang mga pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtuto. Kinsa naguna-una. At tubagon sila tungod sa taas ng pagkampo. Ayaw sunda ang gihimo nila kay inyong umahan na ibalo ng daan sa inyong kinahanglan sa dili pagkamo makampo. So, may balo naman ang Ginoo may igsoon sa atong gikinahanglan sa wala ka nagampo. Wala nga nang magampo ka mang yuta. Wala gina. Kaya gitusupa kung sa Ginoo kasing-kasing. Busa, na hinuon ni ini ang pag-apo amahan namo na sa langit, balaanon na imong ngalan. Sa mo ni pattern ni igsoon. Ini na sa pattern of prayer. The first pattern of prayer is thanksgiving or praise. Sa dili pa ka mangayo sa Ginoo maigsoon, naigas ang Ginoo sa iyang kaayo sa imong kinabuhi. Lord, salamat nga imo kong gibuhi karon, salamat sa akong mga negosyo, salamat sa akong mga tanom, salamat niyo sa mga mananap nga imong gihatag kanako, tanan nga akong nadawat, salamat nining tanan Ginoo dalaygon ka sa walay katapusan. Hindi ganahan ang Ginoo paminaw anak. Wow, salamat kaayo akong anak mo salamaton. Pero ka na maduol yung kas Ginoo, umarang nagmahay kas Ginoo. Umahay kas Ginoo, kay wakto bagas Ginoo ang imong pag-ampo. Tungod kay mura og ang imong kinabuhi, murag nag-utso-utso wala nakakasabot.
Nya, ampo ka na, pero wala na ang imong pag-ampo, Migson, wala na sa tuno, wala na sa rhyming, sa kabubuton sa Ginoo. Dampo na kang kanaw tayong musilingan, madusumuot ka na maglakaw, dayon na kayo mong pag-ampo. Kaya giputol ang saging lamo. Ano mo maigsoon? Akong subo kay ko ba sa katong akong itanong lagi nga mahugani nga na nakadako na ang iyang punuan no nagtudlo pero taas na taas iputol sa silingan ako gito gipangga hutukan pag ito nako para nga mudako kaya maya naman ang mudako atong magamit man na ipagabas giputol sa silingan hapit lagi ko maingon nga maputol punta ang ilang kamot ikaw Lord ingon na bagid ka nga kung sa akong tanong, kaya akong maani, kasi ako, ang ako yung kamutol na putol. Nawala gid ko naka-istorya dili maayo Migson, pero nasubo gid ko. Nagihimo sa tao ko kailag kin sa nagbuhat. Una Migson nga ang Ginoo mahibalo mo gyud sa atong naa sa atong kasing-kasing nga gihambyo nato nga mga problema. Ang gingon sa Ginoo Migson, vengeance is not yours, vengeance is mine. Wala tayo katungod nga manimalos sa laing pag-asulti. Ang Kristohanon wala sa katungod nga manimalos. Sa dili maayong gibuhat sa iyang isig tao. Ang Ginoo ora manimalos. Pero bantay lang ang Ginoo manimalos. Diha gyud mo. Makaingon gyud sad nga, oy. Delikado. Kanahon sa nahitabo ni Moses. Kadiha, nga si Miriam nagreklamo tungod kay si Moses na ay baji yung kanila ganahe si Miriam sa bahay ni Moses tungod sa batignaw. Isuko ang Ginoo ni Miriam. Ingon ang Ginoo kung makigsulti ko dili si Moses dili usa ka propeta. Siya akong higala. More than a prophet. Tungod kay kung musulti ko, ditso gyud sa iyaha, di na ako iagig tao. Di na ako iagig propeta, ditso na ko akong pulong, diha gyud kaniya. Siya biyaan kung makikita sa Princess Ginoo. Pero kay imong ihlagta na akong alagad. Kung sa nihitabo ni Miriam, ikagid. Madami igsoon ni Mayo ni may labot ka sa aming mga alagad sa Ginoo. Atong isikip ng Kristohan nga seryoso nga nangalagad sa Ginoo, hilabtan na hilabtan nimo. At nauto nimo iyaw. Kaya basig ang Ginoo manimalos para sa iyo. Ako may igsoon, dili mo kumukom, kaya ang Ginoo man ang humukom. Pero illustration nila sa paghatag na ko sa idea. Dito sa April may igsoon, gipaambak yung membro sa bintana. Kaambak yung bintana may igsoon. Adili man to bintana, pultahan to sa gawas, sa kusina, na medyo distansya gamay ang iyang yuta ni siya. Ang limit na may kataas tong anong open sa exit bas kusina. Lukso gid ko kay aksyonan magiging kuan. Bukod. Sakitan kay ko ato hitabuan mo ito decide ko mubiya ako sa April. Musibat ug lain nga simbahan. Pila ka tuig namatay di itong membro ha Migson sa heart attack. Pero dili ko maingon nga ako hinungdan na. I-illustrate lang ako Migson nga dili maayo ning magdaot ta sa mga alagad sa Ginoo. Labi nagway rason. Atong panahon na maigsoon sa akong ministry, sa akong pag-alagad sa Ginoo, pag-post Bible School. Grabe ang kalayo sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Magwali ko maigsoon, dili maputol akong wali, gikas pagsugod at maghuman. Paspas ang tanan na akong istorya. Dili pareha karon. Pero
Ang gihimo sa ako, ang ipambak ko niya sa bintana. Sakitan ko dito. Decide ko ato sa bukid nun, asay. Pagkapipila ko to, ipulabay namatay siya. Ano man, wala niya respetahi ang lagat sa Ginoo. Sama sa kinabuhi ni Miriam o kang Moses Bigso. Ano nagsuon nga, diha sa atong mga pag-ampo, kung doon tayo mga tao na nasakitan, ano yung mga tao, may ginunduman, ipahinundum sa Ginoo sa imo, you have to reconcile. You have to do something nga ng tawhana. Gunit. Mintras na kayo ito panahon. Pero kung naman kasi Ginoo, gipasaylo naman ako to siya, wala naman kayo dautan pagbati sa kasi okay. Wala naman kayo daw tang gibati. Pero kung napag hindi kayo daw tang gibati, dili pa din na okay ni iso ka. Pero kung wala na kayo daw tang gibati, okay na. Meaning, reconcile na kasi Ginoo because the Holy Spirit will tell you, will convict you, may tungod sa mga problema. Bakit ito lang nga, anang na sa kahigayon na nakasulti kong di maayo. Iko nga, sige ko, i-remind sige sa Holy Spirit nga, dili lagi tumayo, imong istorya, ayaw na tubuhata. Kaya may tungod to sa tao ba nga, kuan ba nga nakasala lagi, may magkasulti kong di maayo. Na dili ra ba gito Kristohanon. Ay, magpaselo sa Ginoo, bisan patuod nga, kaya wala magpatuloy sa iyang hunahuna, eh, lain man ang unbeliever, kaya ang istorya, di man na ilibutan silang buot, mga daw tang istorya. Pero sa ato, mga Kristohanon, dako na kayong issue. Eh, kung ingnon ka sa unbeliever nga, balikason ka, sa ila, murang natural na nga gibalikas ka, kay muna na ilang pinulungan. Pero sa imo nga umahanad, dili na maayo sa imuha. Muna nga, may istorya na kag di maayo. O dautan po na imong gibati. Tungod kay dautan man ang imong sakit naman to sa imo, para sa imo. Pero dili pa to sakit sa imo. Okay to. O sakit na sa imo na, dili na maayo imong gibati po. Ano na nagi-kuhan sa Ginoo sa ako. Ngay, kung pasaylo, bisa gulan ako ni Antonia. Akong problema, di man sa Ginoo, madluga, di man maayo ko ibati at tubangan sa Ginoo. Kaya kung unsa ka na imong ibati at tubangan sa tao, mo reflect man na, diya sa Ginoo. Ayun bitaw na, ayun bitaw pulo sige, kung dili nimo mahigugma ang tao nga imong makita, samot na, nga dili nimo mahigugma ang Ginoo, nga dili nimo makita. Mga dili ta pwede may ison nga magpakaun-ingnon nga nahigugma ta sa atong isig tao, nahigugma ta sa Ginoo, pero wala tang higugma sa atong isig tao. Dili pwede may ison. Kaya ang bala ang espiritu. Sabi hang magsimba ta may igsoon. Ang Ginoo nagapamuhat, nagapanglihok sa matag unang kasing-kasing nato. Ano nga ingon pa ni Pastor Oybingke, kasamtang ko na doon ako na magpastuhadon na nag-dive ko sa Ginoo. Nga kay, naman sila ginatawag overseer. Kana bitaw, mga gifted bitaw sa, di ba sa Bible na ay gifts of healing, ay gift of word of wisdom, gift of prophecy, mga nag-operate sa panahon ni Paul sa Corinthians. Na atong mga grupo sa mga Christian nga ana nga mga gift nga nakita nila maigsoon. Nakadto ko ng simbahan na nagdaig sa Ginoo. Pero ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Lamit ko na kaya ang ilang mga music. Pero wala ang presensya sa Ginoo. Unang maigsoon kadiha sa pagdaig. Kinahanglan nga imong gyud seryoso gid ka. Sa magkanta ka sa Ginoo, nakasabot ka sa imong gikanta. I love you, Lord. Imong gikanta ang word nga I love you, pero imong express niya sa Ginoo
Unsa ang imong gugma sa Ginoo? So, I love you, Lord. Ingon ako na dito sa labunon sa balay. I lift my voice. Una-una ni mo to asa imong garden. Nausa unin mo, nausa may kasing-kasing mo, nakita mo bilang Ginoo sa atong nahuno kasing-kasing bigsoon. I lift my voice. Una-una to asa beach, daghan tayo nga ligo. Wala ang mamuna sa presensya sa Ginoo. May problema sa simbahan karon Bigson. Why? Nang nahitabo na tungod kay wala nagapabuhat ang presensya sa Ginoo. Muna Bigson ang atong prayer na ang simbahan mas sanctify ang church. Mahimo ang church na usa ka holy Eden. Kay maunay po yan sa Ginoo. Ang Eden dito sabihan ang tao wala pa nakasala sa Ginoo siya dalan sa iba. Uban-uban ang Ginoo sa ila, bisan asa sila na ang presensya sa Ginoo. Pero sa daw nag-disobey sila, naminaw sila sa yawa, instead naminaw sila sa Diyos. Nito sila sa yawa, instead nimuto sila unta sa Diyos. Nasiparit sila sa Ginoo. O ang Ginoo, wala na naguban sa ila. Ang church karon Bigson dapat dili magpakasala at tubangan sa Ginoo, dili magpakasala kay kung magpakasala ka, mahilayo ka sa presensya sa Ginoo. Di manawala sa atong kaluwasan, pero mawala ang presensya o blessing sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang fair mongod sa kalibutan kaluwasan lang. Ang kaluwasan fair na Megson, pero ang ubang mga blessing nga gusto masinati nato gikan sa Ginoo. Ato na ng trabaho, Megson, ato nang i-work out. Manang uban, kwartahan kita po pobre. Na ako'y rason na. Pobre po ta, kaya basin pang tapol-tapol po ta. Sige na tag-ampo, Lord, hatagi ko blessing. Hindi po ta trabaho, hatagan, hindi kasi Ginoo, kaya Ginoo grasya man. Pero kana na po, pagkaon mo lagi, bunta-buntuhan po, hindi nakapalit og sanina. Di nakakapalit o di nakaka-order sa Lazada, gusto nyo mo orderon. Kaya nga naman, tapol-tapol magpultagod. Dili naman na grasya ang mga panalangin bigsoon. Ang kaluwasan lang ang grasya, ang panalangin, haguan na nimo, you have to pay the price. Kinahanglan, bayaran nimo og bili. Tama na bigsoon. Last na lang nito, ikaw na tayo oras. Ganun word din sa verse kung basahan din eh. Ama namo nga nga sa langit, balaanon ang imong ngalan. Our Father which is in heaven, hallowed be your name. Magahari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini dito sa langit. Ang content of prayer na igsoon is it demands obedience and submission. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon nga gituman ni dito sa langit. Ang epektibo di ang prayer na igsoon is to obey the will of God. Kung mag-pray tao niya, wala naman obey sa will of God. Anong will of God, Megson? Word kay ito, di ba? Will of God. So, ato lang, bahin-bahin mo na ito ng gagmay-gagmay yun. Kung sa may kabubuton sa Ginoo sa imong personal kinabuhi niya sa pagsimba niya sa Ginoo. Kung sa kabubuton sa Ginoo sa atong pagsimba. Of course, pareha bitaw sa eskwelahan, sa may kabubuton sa Ginoo sa mga estudyante na nag-eskwela.
Kung ikaw, maestra ka, mutana ko naman sa may imong gusto sa usa ka estudyante. Number one talaga, kinahanglan, dapat present ka sa eskwela ka, wa kay absent. Kaya ako may gustoon, kung dili pa ko ugihan mo eskwela, sa math, wala, hagbo na ko sa math. Iniingon mo maestro nga, wa may absent is galot sino sa math, unya, ibang kabalo magsuma. Pero gipapasa ng yapon ko sa maestro na ko, tuwag kasi yung eskwela, bisag di ko kasabot. Amin ba? Importante Igsoon, ang kabuton sa Ginoo sa kinabuhi kanunay kita magsimba, kita mag-absent. Di ba sa nakapuntos mo Igsoon, nakita sa Ginoo, ang kining akong anak bisang naglisod, bisang wa iplit, nagbaklay gayud siya. Kinsa ba Ginoo nga di malipay og maluoy ana. Usala sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may kabubuton sa Ginoo sa atong mga negosyo? Kaya iwan din ang kabubuton sa Ginoo sa atong negosyo, dapat mapatuman. Atong negosyo, dili gani na itong madedicate sa Ginoo. Atong mga negosyo, wala apila na taong Ginoo, ato ang plano. Dili na may kabubuton sa Ginoo, Megson. Ang kabubuton sa Ginoo, nga siya magahari diha sa imong negosyo. Amin ba? Siya ba? Nagkuban-uban siya. Ayan pa siya. Isang magtanong ka diha. Magtanong magaling ka na. Ang presensya sa Ginoo. Kuban-uban din ha. So, sige, pamalikan siya. Sa mga tao din yung nagtunon, mga ut-ut, kung paano sila. Nausa ko pag-uban sa Ginoo lang sige, magpamalikas. Kaya, nagtrabaho na kung sa itrabaho, sige po pamalikas. O, kapon, ni magtrabaho. Yan, mamalikas din ka. O, sa pag-uban sa Ginoo, sa imong trabaho, Migson, hantod na masamad na lang ka. Nga naman, total, wala nag-uban ang Ginoo. What dapat, Migson, o sa kabubuton sa Ginoo sa imong negosyo, sa imong pamilya. Yes, pamilya. Sa may kabubuton sa Ginoo sa imong pamilya. Ang imong pamilya, tudloan nimo, mintas gagmay pa sila, tudloan nimo. Kasi tudloan nimo, pulong sa Ginoo. Tudloan mo sa pag-ampo, sa pagdaig, tanan itudlo nimo. Kay, kung unsay ilang itudlo, buhaton gina. O di na po na nila itudlo, di po na nila buhaton. Kaya musunod mo na sila sa imong itudlo. Unang iso ng kabubuton sa Ginoo, importante nga matuman din hisyuta. Ngayon, ganit si Ginoo Hesus Migson, amahan ko, dili ang akong kabubuton may matuman, kung dili ang imo. Lisod man itong kabubuton, ibisag kayo ang pagpakamatay sa cross Migson. Kaya ngayon mo na Ginoo Hesus nga magpakamatay sa cross, lisod kayo, pero kay kabubuton man to si Ginoo sa iyong kinabuhi, ituman niya. Na mga responsibilidad sa simbahan nga murag lisod, murag kapoy. Kapoy man magsimba. Kapoy labi naghapon, kapoy man magsimba sa hapon. Pero pamubuton man sa Ginoo Migson. Kapoy man magdalagbawon, labi nang wa tay mga kwarta. Kapoy. Tanan kapoy Migson. Pero kabubuton man sa Ginoo. Kapoy mag-upiring, kaya akong kwarta. Pero kabubuton man sa Ginoo, mag-upiring magyud ka. Buhatod natin mo Migson. Tuwad ka, you are doing the perfect will of God. Kaya ang kabubuton sa Ginoo Migson, dili yun sayon. Ingon gani ang puno sa Ginoo, nga ang ginahiyan sa langit, usa ka gamay nga agianan, gamay na po yung nakasunod na kaagi niini. Pero ang ginarian sa impilyo ni John dako sa ngatanan daghan kayo ng agin ini. Amen. Sa labaw ko na sa away dining. Tanawa gani nato din himig sa gamay rata. Pero na to nagigisapayan kay paingon mo tas langit. Amen ba? Ato kadto sa dako paingon mo to sila sa impierno. Uban mo didto. Ano man, huwag i-delete dito. Oh, patay-patay dito inom. Ala, okay ra.
Ingon pa nila, kana siya napuno ka mo kasawa mo, nabilib yung po na niya. O, nabilib mo sila ng daghang ng asawa. Nabilib sila sa daotan na igsoon. Ano man, tayo man sila sa impirno. Tayo sila sa kalaglagan, ug daghan puno ang nagsubay ni ini. Pero ang padulong sa ganahan sa langit, gamay kayo, jigpit kayo halos, di ka makaagig, di ka matakilid. Gamay sa tanan may igsoon. Pero padulong sa kaluwasan may igsoon. Una may igsoon, ang atong challenge, do the will of God in your personal life, in your family, in your business. Unsay kabubuton sa Ginoo sa imong personal na kinabuhi. Unsay kabubuton sa Ginoo sa imong pamilya, kay namang gitay pamilya may igsoon. Kamong mga dalaga, ulitawa kamong pamilya. Unsay kabubuton sa Ginoo sa inyong uyab. Muna diha, nga pangutan-on ninyo gagawin. Unsay may kabubuton sa Ginoo namong buha ani? Ang kabubuton sa Ginoo ninyo magminyo mo. Kung nga iligtuminyo ninyo, isa na yung kasimbahan na yung atuan, di mo pwede nga magbuwag. Diba? Kung kabubuton sa Ginoo, kami diha, naapon mo mga income, iligtuminyo namin nyo, kahit kasi maminyo mo, niya magnangara mo dito. Magpahungit mo sa yung mama, kanuwa mo, kanuwa, kung itira ko. Napon, paluma-luma. Amaro ko ron, di pangunin mo, nanay balay. Hallelujah. Namingo na ito, ahay-ahay kaya di yung laki yan eh, kaya ako may nagbalay. Nadaghan mo kung laki ang pili ninyo, kaya na naman mo dyan ang balay, di mo pili kung lalaki nga pinakamaayo, na ihatag sa Ginoo sa inyo. Select the best. Di mo sala ang mag-select ng igsoon. Sala ba din ang mamili ka? Aba na makita ni mo, mamili ka na kasala ka. Wala. Pero di na bagin makapamili ng nasirado ng kasing-kasing. Sirado na ni kasing-kasing. Wala na, kandaduhan na, magkandaduhan na. O ano makasunod? Hallelujah. Pero so ang idea is, what is the will of God sa inyong relationship? Ay, dula iyan. Kanang pagminahalay ka daw. Kaya dulay, kayo have to suffer the consequences. Kaniagi na po anak ni so. Gusto sa Ginoo seryoso. Kaya kung himo ni mo seryoso, panalanginan po ka sa Ginoo, kaya seryoso mo ka. Pero kanang dili ka seryoso, mag-fantasy lang sa imo ang ingon anak nga mga relationship. Basta lang nga di ka makitaan ka lang nga kayo ingon pa nila, kuno kay uyab no, oy kuno ka kayo. Daog-daogon kasi imong mga barkada. Kung sa man ka, ano man kay uyab, nagwapa mo ta ka. Oh, sexy man ta, ano man kay uyab. Na, di ka masugot ana, ingon ka na, manguyab na lang ko. Ada, murag na fantasy na lang mo ang pagpanguyab. Dili na na igsoon. Kung mayon ganit kag, yes, I love you, kung babae man ka, siguro huwag yun nga, yes. Ako siguro yun ka sa imong gisulti. Kung lalaki po kami ka nga, I love you, die. Siguro agad nga ka ng imong gisulti nga, I love you. Huwag kinitinood nga gugma. Hindi nang dula-dula ra. So, kaya may mga lalaki nga mahilig magdula-dula sa word nga I love you. Hindi mo na nila itong murag ka na bang playing toys nga kana bang I love you nga word. So, nangyawat ko migsoon nga, although akong wala na ako agi-agi ko ng hanay-hanay kay mura gihapong resulta. Unsa na lang gisultis Ginoo sulmo is akong isulti di akredyo. Kay mas masabtan pa nato. Mo na migsoon. I hope na absorb na to ang message nga diha sa atong pagampo. Importante gyud ang atong kasing-kasing. O gina importante. Oo. Onya diha patong tanan na kung isulti igsoon. Necessary para sa usa ka effective nga prayer. So diha lang ko igsoon